Shalom po mga pamana! Kamusta na po kayo? Naranasan niyo na bang maligaw? Sino ang unang tinatawag niyo? O kaya naman kapag natatakot kayo, sino ang unang tinatawagan niyo? Ngayon mga bata ay matutunghayan natin ang isang kwento sa Biblia na ang Diyos ay laging sumasama at gumagabay sa atin. At ang pamagat ng kwento ay si Elias at ang Diyos na gumagabay na mababasa natin sa Unang Hari, chapter 19, verse 1 to 15. Noong panahon ng mga hari sa Israel, may isang propetang tapat sa Diyos na nagngangalang Elias. Siya ay isang matapang na tagapagsalita ng Diyos at ipinakita niya sa mga tao na ang Panginoon lamang ang tunay na Diyos, hindi sa Baal na sinasamba ng marami. Ngunit, nang marinig ni Reyna Jezabel ang mga nangyari, kung paanong natalo ang mga propeta ni Baal, siya ay lubhang nagalit. Ipinadala niya ang kanyang mga tauhan upang sabihin kay Elias, "Sana ay parusahan ako ng aking mga Diyos kung hindi kita mapaparusahan gaya ng ginawa mo sa mga propeta ni Baal." Nang marinig iyon, natakot si Elias. Tumakbo siya papalayo para iligtas ang kanyang sarili. Lumakad siya patungo sa Beersheba, sa lupain ng Juda, kasama ang kanyang lingkod. Pagdating doon, iniwan niya ang kanyang mga kasamang lingkod at nagpatuloy mag-isa papasok sa disyerto. Pagod at malungkot si Elias. Naupo siya sa lilim ng isang puno at nanalangin sa Diyos. "Panginoon, pagod na po ako. Parang hindi ko na po kaya. Kunin niyo na lamang po ako." Dahil sa sobrang pagod, nakatulog si Elias. Habang siya ay mahimbing na natutulog, may dumating na isang anghel. Dahan-dahan siyang ginising nito at mahinahong sinabi, "Elias, bumangon ka at kumain." Pagdilat niya, nakita ni Elias na may tinapay at tubig sa tabi niya. Kumain siya at uminom. Pagkatapos ay muling nakatulog. Ngunit dumating ang anghel at sinabi, "Bumangon ka ulit at kumain. Mahaba pa ang iyong paglalakbay." Kaya kumain muli si Elias at sa tulong ng pagkain iyon, nagkaroon siya ng lakas na maglakbay ng 40 araw at 40 gabi hanggang sa makarating siya sa bundok ng Horeb na tinatawag din bundok ng Diyos. Doon, pumasok siya sa isang kuweba at doon siya nagpahinga. Habang siya ay naroroon, nag-usap ang Diyos sa kanya. "Elias, ano ang ginagawa mo rito?" Sumagot si Elias, "Panginoon, ako po ay tapat niyong lingkod, pero tinalikuran na ng mga tao ang inyong utos. Sinira nila ang iyong mga altar at sinaktan ang iyong mga propeta. Ako na lang po ang natira at hinahanap pa po nila ako para saktan." Sinabi ng Diyos, "Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harap ko." Habang si Elias ay naghihintay, dumaan ang isang napakalakas na hangin na halos magpabagsak ng bundok. Ngunit wala roon ang Diyos. Pagkatapos, may lindol. Ngunit wala rin doon ang Diyos. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat. Ngunit wala pa rin roon ang Diyos. At pagkatapos ng kidlat, may narinig si Elias na banayad at tahimik na tinig, parang mahinang ihip ng hangin. Tinakpan ni Elias ang kanyang muka sa kanyang balabal at lumabas ng may paggalang. Muling tinanong siya ng Diyos, "Elias, anong ginagawa mo rito?" Muling sinabi ni Elias ang kanyang hinanakit. Ngunit, mahinang sinabi ng Diyos, "Bumalik ka patungo sa daan sa Damasco. May bagong gawain akong ibibigay sa iyo." At ganun na nga ang ginawa ni Elias. Sumunod siya sa utos ng Diyos. Dala ng panibagong lakas at pag-asa. Alam na niya ngayon na kahit siya ay nag-iisa, ang Diyos ay laging kasama niya. At dito na, nagtatapos ang ating kwento sa araw na ito. Ang mga sumusunod ay ang mga aral na dapat nating matutunan. Una, huwag mawalan ng pag-asa. Kung iniisip natin na tayo'y nag-iisa at maraming problema o hindi natin kaya, dumalangin tayo sa Panginoon at siya'y gagawa ng mga paraan upang tayo ay tulungan niya.
Pangalawa, ginagabayan ng Panginoon ang mga tapat niyang lingkod. Gaya ng naranasan ni Elias, magulo man ang ating paligid, maraming problema at mga kalamidad, hindi hinahayaan ng Diyos na tayo ay mapahamak, sapagkat ginagabayan ng Panginoon ang mga tapat at mabubuti niyang lingkod. Pangatlo, ugaliing magpasalamat sa Diyos, dahil Siya ang nagbibigay ng mga kailangan natin sa pang-araw-araw. Kaya tandaan natin mga bata, God will provide. God is with me. Narito ang mga kagamitan na gagamitin natin para sa activity ito. Bond paper o OSDO paper, crayons o colored pencils, glue at gunting, at anumang lumang magazine o papel. Una, alalahanin natin ang kwento tungkol kay Elias. Si Elias ay natakot pero hindi siya iniwan ng Diyos. Kasama niya ang Diyos kahit saan man siya pumunta. Ngayon, mga pamana, sa gitna ng papel ay iguhit ninyo ang inyong mga sarili. Sa paligid ng inyong drawing, iguhit nyo kung saan nyo nararamdaman na kasama nyo ang Diyos. Halimbawa, sa bahay, sa school, sa sambahan, o habang nagpipray. At panghuli ay isulat nyo sa itaas, ang God is with me always, mula sa Isaiah chapter 41 verse 10. Narito naman ang activity number 2. Para sa mga materials, maglabas ng notebook o papel, ballpen o lapis. Isulat sa inyong notebook ang rumbled letters at ayusin ang mga ito upang mabuo ang tamang salita. Mga bata, nakikita niyo ba ang rumbled letters sa ating screen? Sa tingin mo, madali mo itong masasagot? Sige, heto na. Naka-flash sa screen ang larawan bilang gabay sa pagbuo ng salita. Tapos na ba ang lahat? Nakatulong ba ang mga larawan sa pagkuha ng tamang sagot? Tama! Lagi nyo lamang tatandaan mga bata, kailanman ay hindi pinababayaan ng Panginoong Diyos ang mga tapat niyang lingkod. Para naman sa ating memory verse, Isaiah chapter 41 verse 10, So, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. Hanggang dito na lamang po tayo mga pamana. Lagi natin tandaan na God will always guide us. Kaya naman hanggang sa muli mga pamana. Miss pa po!